7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Morning guys, nandito ako ngayon sa may San Marcelino, Zambales. Nagpapasalamat ako sa Wabda. Kasi dyan ako natulog kanina. Ayun, nga lang, short time lang. Awat lang ako. Para dyan ang malam. Tayo makapagpalit. Sa San Marcelino District Hospital, yan. Dito rin ang aking pagpipilipin loop Tara Padyak. Mula sa isang ospital sa bayan ng San Marcelino, dito pa rin sa may Zambales, magsisimula ang kwento ng aking pangatlong araw sa aking pagpipilipin loop. Yan guys, pupuntahan ako ngayong magandang lagoon dito sa may Zambales, yung paper tree kung tawagin. May nag-suggest lang sa akin na pupunta ako dito. Sabi maganda raw po dito, malinis ng tubig, kaya tara, puntahan natin. Binaybay ko ang mahabang kalsada na sinadya sa akin ng isang nakausap ko. Malalawak na palayan ang dinaanan ko at makikita rin dito ang nagagandahang mga bundok. Grabe, I love nature talaga. Halos hindi nga ako makapadyak sa lakas ng hangin. Panoorin nyo na lang ang mga view kung gaano kagagandang mga bundok ang nadaanan ko. And after 30 minutes sa padyakan from a highway, finally nakita ko rin ang lugar na gusto kong puntahan. Hindi pa nga dapat ako makakapasok dito kasi kailangan ng reservation. Buti lang kahit paano napakausapan ko ang bantay at sabi ko 30 minutes lang naman ako. Ito ang paper tree, isang malinis na lagoon kung saan doon madaloy ang malinis na tubig. May mga kubo-kubo sa lid dito na pwede nyo bayaran sa halagang 500. Recommended nga for kids ang lugar na to kasi hindi masyadong malalim ang tubig. At sa gilid niya ng lagoon, makita nyo ang iba't ibang uri ng puno at halaman. Merong awayan na tulay na kung gusto mag-dive, pwede. At sa lilungan ng tubig dito, kitang-kita nyo kung anong meron sa ilalim. Perfect place kung gusto nyo makabanding ang inyong mga kaibigan, pamilya, at iba pang mahal sa buhay. At kung gusto nyo naman malaman kung magkano ang entrance dito, napakamura. 50 pesos lang, 1 to sawa ka lang makakalangoy sa lugar na to. At na magsawa na ako maligo, bumalik uli ako ng kalsada para ipagpatuloy ang aking pagpapadyak hanggang sa napasok ko na nga ang bayan ng San Narciso. Yan, Narciso! Knock knock! Who's there? Narciso! Narciso ako! Umiibig sa'yo! Narciso! At bago ko nga marating ang bayan sa Pilipe, nadaanan ko muna itong tulay na to na ang nasa ilalim ay puro buhangin na binuga ng mga pinatubo. Yung dating ilog na karugtong ng dagat, ngayon puro na buhangin. Ilang saglit pa, pumasok naman ako sa bayan sa Pilipe at naisipan ko pumunta sa Luluwa. Ganito na ngayon ang itsura ng Luluwa pagkatapos ng Bagyong Pablo. Wala na ang mga nagagandahang mga resort. Kung noon, punong-puno ito ng bisita, ngayon, puro mga taga-Ridoton lang ang naliligo sa Luluwa. Wala na mga ATV, ang mga beach volleyball, at lahat ng kasayahan ng mga bumibisita rito. At ang nandito na lang ngayon ay ang mga lokal na matyaga nagmimigwit para makahuli ng pang-ulam. Hindi rin naman ako nagtagal sa Luluwa, lumabas din kagad ako. At pagbalik ko nga ng kalsada, magagandang pastulan ng mga baka ang aking nadaanan. At nang matapos ko ng padyakan ang bayan ng Pilipe, pumasok naman ako sa kabilang bayan, ang bayan ng Kabanga. At nang matapos ko naman padyakan ang bayan ng Kabangan, pumasok naman ako
sa bayan ng Botolan. Hanggang sa marinig ko ang bayan ng iba, ang kapitolyo ng probinsya ng Zambales. At dahil hapon naman, tumigil na ako sa pagpadyak. Nakiusap na ako sa security guard kung pwedeng matulog dyan sa may terminal ng Victory Liner. Buti pumayag. At yan ang kwento sa likod ng patatlong araw ng aking pagpipilipin loop. Maraming salamat sa panood and God bless. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, napasok ko naman ang bayan ng Guagua. At dito na nga ako inabot ng gutom dahil linggo, walang bukas na mga karinderya at kung meron man ang mamahal na mga bilihin, matakin mo ang gulay 90 isang order. At dito ko na nga napilili kumain sa may Jollibee. At pagkatapos kong kumain, ipinagpatuloy ko uli ang aking pagbadyak hanggang sa narating ko na ang bayan ng Lubao. Hanggang sa makalabas ka ako sa probinsya ng Pampanga at pumasok naman ako sa probinsya ng Bataan. Shoutout nga pala sa mga bisiklista na to kung nakumuha ng video ko at nagpa-picture sa akin. Ang ibig sabihin ng Bataan ay grupo o samahan ng mga kalalakihan. Sa probinsya ng Bataan, ang mga probinsya na lumabad noong panahon ng giyera. At kapag pumasok nga kayo sa probinsya ng Bataan, nagkalat ang ganitong klase ng kilometer marker. Simbolo ng kilometro na kung gaano kahaba ang lakad ng mga sundalong Pilipino noong panahon ng giyera. Konting trivia muna tayo para sa lahi namin. Alam nyo ba na ang lolo ko na si Felipe Grimpula ay isa sa mga gerilya noong araw? At isa rin siya sa mga libo-libong sundalong Pilipino na naglakad noong panahon ng Death March. Originally, taga Bicol talaga ang lahi namin. Kaya lang, tumakas ang lola ko noong panahon ng gera, kaya napunta ng Calawag, Quezon. At ang aking tatay na si George Grimpula ay pinanganak noong January 1, 1945, panahon ng gera. At dahil nga tumakas ang lolo at lola ko noong punong gera, ang tatay ko ay pinanganak sa Yungib, sa Bundok Peninsula. Mula sa bayan ng Dinadopian, Bataan, 25 kilometers ang kailangan kong pagdakan bago kumarating ang sunod na probinsya, ang probinsya ng Zambales. Shoutout nga pala sa dalawang batang to na nagpa-picture sa akin. At shoutout rin sa mga to, nagpa-picture din sa akin yung mga yan. Kaya bago kumarating ang probinsya ng Zambales, kailangan munang pagdaanan ang mga matatarik na ahon. Shoutout nga pala sa nagbigay sa akin ng tubig na to. At ito na nga, Zambales na ang pang-apat na probinsya na aking dadaanan sa aking pag-iikot sa Pilipinas. At nang may madaan ako nagtitinda ng halo-halo, nag-food trip muna ako. Uy, in fairness, ang sarap ng halo-halo dyan ha. Sa totoo lang guys, napakasarap. Halagang 30 pesos lang. At nang maubos ko ng halo-halo, bubalik ulit ako ng kalsada. Hanggang sa, narating ko na ang sentro kabayanan ng Olongapo kung saan nyo makita ang ulo ni Diwata. Hindi, ulo ligo po pala yan.
At pagbalik ko ng kalsada, narating ko na ang bayan ng Subic, ang pinakakilalang bayan sa probinsya ng Zambales. At yan ang kwento sa likod ng pakalawang araw ng aking pagpipilipin loop. Maraming salamat sa panood and God bless.